Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 21, talata 5 hanggang 11. So medyo mahaba po siya. Ito po ay tungkol sa pagkawasak ng templo at ang kahirapan at pag-uusig na darating. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit nito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at ng mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa, ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na mga kababalaghan buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo at dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman ng inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit sa ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Yan. So, itong gospel po ito po yung Sunday Gospel sa darating na November 16, 2025. At ito po ay tungkol sa pagkawasak ng templo na kung saan ang mga tao ay namangha sa kalakihan, sa ganda ng templong ito, yung mga batong ginamit at palamuti na inihandog ng mga tao. Kasi alam naman natin, kung titingnan natin yung history, mostly talaga sa mga simbahan ay talagang matataas yan, matatayog. Tapos mamamanga ka talaga at mga matataas, kasi nagre-represent kasi yun ng kapangyarihan eh. 'Di ba? Nagpapaano kung gaano ka marangya, o kung powerful yung simbahan na yun, 'di ba? Kaya may kita mo mga kapatid na dito talagang matitibay. Kasi kung titignan naman natin yung mga structure ng mga simbahan dati, talagang ang kakapal ng niyan, ng mga pundasyon, kahit nga yung mga yung wall niya, 'di ba? Talagang yan, makakapal talaga, hindi basta-bastang madaling gibain, 'di ba? Talagang yan yung pagtayo niyan, pahirapan pa, kasi hindi pa naman ganun ka yung mga construction equipment, yung mga machinery, yung mga truck na ginagamit, hindi pa talaga ganun ka kadali, 'di ba? Wala pa yung mga heavy equipment. Talagang ngayon madalian na nga lang, kasi talagang kahit doon sa pinakamataas na building, na ikakabit nila yung heavy equipment doon, yung magbubuhat ng mga matitinding bato o kaya ng mga semento, 'di ba? Madali na lang iakyat doon sa pinakamataas. Dati talagang mano-mano, 'di ba? Talagang pahirapan 'yon, mga kapatid. Kaya ngayon Sunday Gospel ng last, talagang 46 years bago natapos yung templong 'yon, Namakan mo ganung katagal, 'di ba? Kasi talagang mano-mano, At pero talagang matitibay, kasi nagpapakita na 'yon ng power, ng katatagan ng isang simbahan.
Sa kanilang pagkamanga, no, sinabi ni Jesus, kahit anong laki niyan, no, kahit anong tibay niyan, darating ang time, guguho pa rin yan. Di ba? Guguho pa rin ang templong yan. At sa history, talaga namang yung menensyon ni Lord na templong yun, it's talagang gumuho. Di ba? At pinapakita, in reality talaga sa buhay, walang bagay dito sa mundong ito talagang mananatili. No? Kahit anong lakas ng tao, darating ang time, manghihina rin yan. Diba? Kahit sabihin mo pa ikaw yung may mahabang buhay, mamamatay ka pa rin. Di ba? Kahit anong, sabi nga yung gumawa ng Titanic, di ba? Sabi, kahit ang Diyos hindi kayang palubugin, no? Pero lumubog, di ba? So, kahit anong sa tingin ng tao ay napakatibay niyan, darating ang time talagang ano yan mawawasak pa rin. No? Yung darating pa rin yung distraction. At dito pinapakita na kung namamangha kayo sa templong yan, mas mamangha kayo no, sa pwedeng gawin ng Diyos. Diba? At ang sabi doon ng Panginoon sa mga taong ito, winarningan niya na huwag kayong madeceive no, sa mga bulaang propeta. Kasi nakita niya itong mga taong to mabilis silang maengganyo, madali silang mamangha, di ba? Yung talagang talagang napapabilib sila. Siyempre doon naman talaga darating talaga yung deception no. Lalo yung mga taong parang parang na-amaze palagi yung mga ganun. Yung madali silang madala sa kanilang nakikita, sa kanilang naririnig. Doon kasi madaling madeceive yung tao 'di ba? Pag nadala ka na doon sa feeling mo, kasi ganoon naman yung deception no, i-deceive ka doon sa mga bagay na gusto mo, no? Hindi ka naman pwedeng i-deceive sa isang bagay na hindi mo gusto. Kasi siyempre aayawan mo 'yun. 'Di ba? Kahit naman sa temptation, 'di ba? So, talagang yan yung tao na nagdi-deceive ng kapwa nila, tinitingnan nila yan kung saan yung saan yung gusto ng taong ito, no? Ano yung nagpapasaya sa kanya, ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, ano yung pangarap niya sa buhay. So pag nalaman na ng taong mandaraya yon, doon doon niya dadalin, no? Ito yung weakness nito. Diba magaganda lahat ganun din naman kay Eva, di ba? Sinabi sa kanya magiging katulad ka ng Diyos. Uy, sabi niya maganda sa sa pandinig no ni Eva, talagang magiging katulad ako ng Diyos. So doon minsan madaling madala yung tao. Kaya nga sabi niyo, pinaalalahanan ng ating Panginoon no. May mga tao kasi na magsasabi na sila si Kristo, di ba? Darating na sila yung Kristo, siyempre, isa lang naman yung Messiah. Pag sabi mo kang Kristo, tagapagligtas, other than Jesus na magsasabi siya yung tagapagligtas, ay, ano na yon, anti-Kristo na yon. No? Wala na. Wala nang pwede pang magsabi na siya ang Kristo kasi si Kristo ay nag-iisa lang. No? Nag-iisa lang yung Messiah, nag-iisa lang yung tagapagligtas. Kaya kapag meron pa nag-claim na sila ay tagapagligtas, ay ano na yon, bulaang Kristo na po yun mga kapatid. Sabi niya, huwag kayong mailigaw ni numan. Marami ang darating sa akin pangalan magsasabi ako si Kristo at dumating na ang panahon. Diba? Marami yan kaya nga tingnan mo yung bago mag-year 2000, talagang yung mga tao, talagang yung eagerness nila sa paglilingkod talagang matitindi. Kasi bakit? Naninigurado no? Sabi nila, year 2000, magugunaw na yung mundo, no? Magbabagsakan na yung mga planeta, di ba? Yung mga bangko nyo, withdraw nyo na kasi magkakaroon ng yung Y2K, di ba? Talagang maraming natakot yun. At dahil yung iba, dahil sa takot nila, talagang grabe rin yung pagdedikasyon nila sa pagsiserve sa Panginoon. Kasi nga, bakit? Naninigurado no? Baka dumating at least, sa isip nila is ligtas na tayo nito no kasi kay Lord tayo. Kaya nga after ng year 2000, kahit anong pangaral mo na darating na si Lord, wala na masyadong naniniwala rin no. Kasi sabi nila, narinig ko na yan, di ba? Maraming ganoon kaya nga sabi magkakaroon ng mga digmaan, sinabi rin ng ating Panginoon. Alam naman natin mga kapatid sa panahon natin, di ba? Year 2000 2020 na 25 na tayo. So bago yung 2025, ang dami nang nangyaring gera, no?
Marami na mga malalalang gera na nangyari sa buong mundo, di ba? Marami ng mga matitinding mga pagbaha at lindol, di ba? So hindi yun kasi yun ano hindi yun ang pinakabasihan kasi, no? Kasi minsan maraming tao yun ang gagamitin, di ba? Pero siyempre alam naman natin na mangyayari ang lahat ng bagay na ito. Pero siyempre ang ano doon ng Lord, hindi dapat tayo madisib dahil lang doon sa mga nangyayari yon, mga kapatid. Kaya sabi, huwag kayong matakot kung makababalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang iyon, subalit hindi agad darating ang wakas. Di ba? At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at mga karian. Matagal na, talaga marami ng bansa ang nag-aaway-away. No? Dami na yung mga gera nangyari. Mas marami ng mga kalamidad na nangyayari po. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom. No? Tagutom, marami na rin yan. Maraming bansa nakakaranas ng talagang tagutom. Di ba? Yung mga salot sa iba't ibang dako. Nagkaroon lang tayo, kakatapos na ng pandemic. Di ba? So maraming dumaan na eh. Mga lilitaw na kakaibang mga bagay at makakilakilabot na babalagan mula sa langit. Ang pinaka-point lang naman dito ng Panginoon, bakit niya sasabi ito, huwag tayong madisib. Di ba? Kasi maraming tao na gagamitin yung mga bagay na yun para i-deceive tayo, no? Mawala yung pananampalataya natin sa Panginoon, imbes na yung pananampalataya natin nasa Panginoon, baka mailagay natin sa tao, no? Baka mailagay natin doon sa tao na nagki-claim na siya yung Kristo, siya yung magliligtas sa atin, dahil na kahit nga ngayon, di ba? Pag nanonood ka ng mga dami mga kulto ngayon, di ba? Marami yung nadidisip pa rin, no? Marami pa rin ngayon, umaakit pa yun sa mga bundok kasi nga magugunaw na yung mundo. Pero marami pa rin talaga silang nadidisip. So yung hindi lang naman yung mga taong walang knowledge sa salita ng Diyos, kahit nga yung mga sabi nga, even the elected, sabi doon, madidisib eh. Kahit nga yung mga hinirang na ng Diyos eh, kahit yung mga naglilingkod na sa Panginoon eh, pwede pang madisib eh. Diba? Kaya nga dito mga kapatid, pinapaabot na no, ng ating Panginoon yung mga bagay na dapat nating gawin. Kaya lang yun ang warning niya, no, huwag tayong madidisib. Na kapag may taong nangyari na ang mga bagay nito at may nagpakilala na sa yung Kristo o sa yung magliligtas sa atin, huwag tayong maniwala. Ngunit bago mangyari ang lahat na ito, kayo'y dadakpin at uusugin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. Kasi kausap nito ng ating Panginoon, yung mga early Christian, di ba? At talaga naman pagkamatay ng ating Panginoon, talagang grabe yung persecution ng mga Kristiyano dati, di ba? Talaga iba, pinapatay, di ba? Yung iba, pinaparusahan, pinahihirapan, di ba? Kayo ililitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo dahil sa pagsunod ninyo sa akin at isasakdal kayo sa harapan ng mga hari at ng mga gobernador. Siyempre, ganun din yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. Diba? Yung last week lang, diba? Yung nilinis niya yung templo. Ay karamihan pa naman doon sa pinagtatabuyan niya mga money changer doon at yung mga nagbebenta ng mga hayop, mostly doon yung mga mayayamang sa community ng mga Hudyo. Diba? Kinalaban ni Jesus yun. Kaya talagang marami yung nag-persecute sa kanya. Maraming nagalit sa kanya kasi nawala yung business nila. Di ba? Dito may kita natin mga kapatid, dahil sa pagsunod natin din sa Panginoon, katulad yung sinabi niya sa mga apostoles, may kita natin kung babasahin yung Acts, yung masulat nila San Pablo, mga kapatid, talagang grabe yung persecution na nangyari sa kanila. Yung sa may Acts pala mga kapatid, di ba? Nadala sila doon sa mga matataas na mga nasa mga posisyon, di ba? Pero sa pamamagitan nyo, sabi naman ni Jesus dito, yun ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. So may kita natin doon sa pagtayo nila, siyempre, nandun na yung banal na Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu Santo, yun naman ang magbibigay sa atin ng karunungan at kalaman. No? Pagdating natin na i-question yung pananampalataya natin at yung tungkol sa Panginoon, siya yung magbibigay ng karunungan sa atin na hindi kayang pasinungalingan, no? Hindi kayang tutulan, di ba? At hindi kayang pabunuanan ng sinuman. So matinding karunungan yung ibibigay ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, kailangan lang natin sumunod, no? Tayuan yung pananampalataya natin. Talagang naging naging pagkakataon ngayon doon sa mga mananampalataya na ipahayag si Kristo. Diba?
yung mga Kristiyano na mga sinunog, di ba? Yung mga pinersecute, yung mga pinahirapan, pero they stand, their ground doon. They stand sa pananampalataya nila. Kaya maraming ano doon, marami ring mga taong against sa Christianity ang no-convert. Kasi bakit? Kasi nakikita nila itong mga taong ito kung hindi totoong Diyos yung kung hindi totoo yung paniniwala, yung pananampalataya nila, hindi nila magagawang ialay nila yung buhay nila. Kasi alam naman natin, buhay natin para sa tao, ito yung pinakamalaga sa atin eh. 'Di ba? Kasi wala nang kabuluhan ang lahat ng bagay dito sa mundong ito kung patay ka na eh. 'Di ba? Kasi importante talaga sa mundong ito, buhay mo eh. Pero kung kaya mong ibigay yun, ma-amaze yung mga tao. Grabe naman taong to. No, paano nila nagagawa yan na ialay yung buhay nila? Dahil sa pananampalataya nila to. Doon sila nagkakaroon ng interest ngayon. Doon sila na curious, no? Anong meron kay Kristong ito? Bakit nila nagagawa 'yon? Diba? So hindi lang yung tapang nila eh, kundi yung karunungan sa mga tinatanong sa kanila, kaya nilang sagutin. 'Di ba? So yun ay pagkakataon para sa atin para magpatutuo tungkol kay Kristo. Ipagpasa ninyo na huwag kayong mabahala kung anong iyong pagtatanggol ang iyong sarili. Di ba? Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungan hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Di ba? Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Di ba? Siyempre, sa early sa Christianity, di ba? Talagang ngayon kasi hindi naman gano'n nakatindi. No, kasi marami na rin na country ngayon na hindi Christian country pero unti-unti na nabubuksan. Pero yung mga early Christian, talagang matindi yung pinagdaraanan nila, no? Talagang grabe yung yung pinagkakanulo sila. Siyempre, pag gusto rin lang ingatan yung buhay nila. Siyempre, alam nila na kapag ikaw mananampalataya ni Kristo, parurusahan ka di ba? So, yung magulang mo, ay di pa nakakilala sa Panginoon, kaya yung kapitbahay mo, kaya yung kamag-anak mo, ituturo ka. Di ba? Kasi ayaw nilang mamatay. Katulad sa atin sa mga Pilipino, kaya nga may makapili eh. Di ba? Kaya nga may makapili kasi bakit takot silang mamatay kaya ituturo na lang sila na turo. Ito, mga guerrilla to, ito. Di ba? Pinagtuturo. No? Kahit yung mga magulang kahit yung mga kapatid nila, tinuturo ka, di ba? Kasi nga ayaw nilang ayaw nilang mamatay, ayaw nilang ma-involve. So sa lang yun, sa Pilipino lang. Kaya once mo dito talagang nakikita nila kung paano pinahihirapan, di ba? Yung mga mananampalatayang Kristiyano ng time na yon. Sapagkat bibigyan ko kayo ng panalita, ipagkakanulo sa verse 17, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Di ba? Sabi doon, kapuputan talaga kayo ng lahat. No? Pero nandun naman yung insurance ng in-insure ng ating Panginoon na kahit na i-betray tayo ng mga tao sa paligid natin, yung promise naman ng Diyos, sabi niya, kahit isang hibla ng iyong buhok ay hindi malalagas. Sa iyong pagtitiis ay maliligtas ang inyong buhay. So yun naman yung pangako ng Diyos, na sa ating pagtitiis, sa lahat ng nangyayaring ito, kung tayo ay magpapatuloy at mananatili sa Panginoon, kasi sabi nga, ang totoong pagsunod ay sa pamamagitan ng pagtitiis. Pero ang kagandahan naman doon, sa matapos natin magtiis, ay maliligtas naman tayo. Yun naman yung natin, yung divine hope eh. Diba? Na dumating man yung kamatayan natin physical, ang mahalaga ay tayo mabubuhay sa spiritual, ay mabubuhay tayo na kasama yung Panginoon, na yung buhay natin hindi magtatapos dito, yung paghihirap natin, pagtitiis natin dito lang yan sa mundo. At least afterlife, mga kapatid, yung pagtitiis natin ay magiging kagalakan naman, magiging kasiyahan. Kasi bakit? Kasi yung Diyos na pinaglingkuran natin ay makakasama na natin. Tapat naman yung Diyos, mga kapatid, tapat naman si Kristo. Kaya nga, ng paglilingkod sa Panginoon, patibayan to ng pananampalataya eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siya maliligtas. Kasi, alam ng Panginoon yung
yung mangyayari. Kaya nga pinapaabot sa atin, no? Kaya mo bang harapin ang mga pagsubok na ito? Minsan nga lang, kunting-kunting sakripisyo, reklamo na tayo ng reklamo. Di ba? Kunting sakripisyo lang, nainitan ka lang, pinagpawisan ka lang, reklamo ka na ng reklamo. Paano pa itong pag-uusig na to? Ang ano na is, buhay mo na yung nakataya Di ba? Yung mapagpawisan ka lang, malikabukan ka lang hindi naman hindi man nakataya buhay mo diyan ito talagang sa time ng ating Panginoon at yung mga early Christian dati talagang patindi yung kanilang dinanas. Pero ang kagandahan doon mga kapatid, dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa mga nangyari sa kanila, ay naging pagkakataon yun para sa kanila na ipaglaban, tayuan yung kanilang pananampalataya at patunayan na si Kristo ang totoong tagapagligtas. Makikita naman natin, hindi naman nasayang yung kanilang mga pagpapagal. Kasi sabi nga rin ni San Pablo yun, di ba? Our labor is not in vain. So, yun lang mga kapatid, no? Nawa, hindi tayo madaya kasi ang deception nandyan lang di ba? Parang lang, leon lang na nagbabatay lang sa bawat isa sa atin. Minsan, baka yung alam mo, yung pa yung gamitin ng demonyo para ma-deceive ka, di ba? Ma-confuse ka. Ya? Ano yun Minsan, sa sobrang ang dami mong alam, baka mamaya hindi mo na alam kung ano yung totoo sa nalalaman mo. Di ba? Ang ano doon is yung pinakamalaga sa lahat kasi yung relationship talaga sa Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat yung mga alam natin, yung mga natututunan natin, part lang yan Pero pinaka-importante talaga mga kapatid is yung relationship sa Diyos. Diba? Pag maayos yung relasyon natin sa Panginoon, maayos din yung relasyon natin sa kapwa natin mananampalataya at ating isinasabuhay yung salita ng Diyos, wala tayong magiging problema di ba? Kasi kahit anong dami ng alam natin sa salita ng Diyos, kung hindi naman natin yun na isa sa buhay, wala rin yung kwenta. Hindi naman yung magiging basihan ng kaligtasan natin, yung marami tayong alam. Di ba? Kundi ang magiging basihan pa rin is yung relasyon natin sa Panginoon at yung pagsasabuhay natin sa kanyang mga salita. At nandun yung banal na Espiritu Santo bilang tatak na tayo ay iniligtas ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at naman Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.